panakit. Ito naman ang pag-usapan natin ngayon, mga kababayan. Etong si Nino Barsaga, meron po siyang matinding revelasyon, mga kababayan, hinggil po sa kanyang special mission nung panahon po ni Duterte. Well, siguro hindi naman nalingid sa alam ng iba o sa kaalaman ng iba, mga kababayan, na si Nino ay talagang DDS to. Original sa mga pinaka-original na DDS. Nauna pa ito kila Banat Bay, mga kababayan. Talagang ito meron talagang ginawa. Meron talaga itong naging papel nung panahon po ng mga Duterte, mga kababayan. At ito nga po ang kanyang ikukwento. Yan po ang kanyang i-reveal, mga ka-GPnatics, nung panahon po ng extrajudicial killings, nung panahon po ng war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Actually, mga kababayan, since nagsalita na rin si Nino, ibubuko na rin natin yung mga alam natin hinggil sa bagay na yan. Ako lang yung tanging vlogger na kinuha na isinama ng Malacanang para mapasabi na ang war on drugs ni Digong ay makatotohanan. Na ang gagawin lang namin, ipapositive ko lahat ng napatay. Yan ang order ko doon. Puto, may ebidensya. Naku po. Babanggitin ko pa to? Wag na. Oo, wag na. Ito ang papel ko dyan, na dyan pangalan ko. Oo May nga. mga document pa dyan. Actually, hindi lang siya, mga kababayan, hindi lang si Nino ang may special operation dati. Kukwento ko na lang din, mga kababayan, nung panahon na yan, may umamin na mga DDS na kaibigan namin, mga kababayan, na ngayon ay pro-admin naman sila. Ngayon ay kinukwento, mga ka-GPnatics, na gumawa daw sila ng pinapalabas nila sa press, pinapalabas nila kung kani-kanino, lalong-lalo na pag may bumabanat sa mga Duterte na sila ay mamamatay tao, at yung sinasabi, mga kababayan, particularly yung kay Kian, mga kababayan, yun ay wala daw, ito ay malinis daw talaga si Kian. Kaya lang, mga kababayan, ang ginawa nila, pinipilit nilang sirain at sabihin, palabasin na ang pamilya ni Kian ay mga adik, nagtutulak ng droga, at si Kian din daw ay nagtutulak. Yan ang pinalalabas nila noon. Mga kababayan, may nagsabi po niyan sa akin. At yan nga yung hindi ko mapangalan-pangalanan dati, di ba? Dahil sabi niya ganoon, pre, wag mo na lang akong pangalanan, baka mamaya mayari ako eh. Since nag-open na itong si Nino, mga ka-GPnatics, ganyan po ang ginagawa nila dati. Pag meron pong napapatay, sasabihin nila, itong mga ito ay mga adik. Itong mga ito ay mga tulak, mga kababayan. Isipin mo, bata. Isipin mo yun, malinis yung kanyang katawan, mga ka-GPnatics. Wala pong, wala pong history ng pagdodroga. Sabihin. Oo. Uy, grabe. Nandito ang mga ebidensya, mga kababayan. 2016. Grabe. Ang hawak kong region, Cordillera Region 1, Region 3. So parang pinapalabas nyo lang talaga na legit, pero talagang trabaho, no? Basta't lahat ng napatay sa war on drugs, Oo. negative, positive, ipapositive ko. Naku po. Si Nino na mga minamahalan na Document sa ako eh. Yan daw, may document kita namin, oh. Oo. Sa kapag may meeting kami sa DILG, sa krami ng panahon ni Bato, meron ako doon na photos. Naku po. So ngayon, Sinasabi ko nga sa mga sinasabi ng mga DDs na wala daw. Yes, alaw ni TV, tama, hindi yun adik, pero pinalalabas nila na adik. Pati yung magulang, yung tsuhin, ay pinapalabas nila na tulak. Yun ay utos daw po sa kanila ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan. At meron pa mga binabanggit na mga pangalan. Ayaw ko na lang din sabihin kung sino yung mga pangalan na yon. Siyempre, kilala nyo naman kung sino yung mga nasa taas, kahit dun sa mga pulis. At nagbababa daw po talaga sila ng pera, ng pondo, para magpakalat, mga kababayan, ng fake news. Anong alam nyo sa anti-drug war ni Digong? ibig sabihin sa ginagawa mo Wait niyan. lang mga kababayan, Ang ano init. pong ninyong mga natutunghayan o napapanood ngayon, wala pong kinalaman ang Bingador dyan. Disclaimer po sa mga maaaring masangkot, madamay, dahil po ito'y opinion Yan. at
tunay na nasaksihan daw di umano ni ninyo, ha? Oo. Alam mo naman yung mga DDS, pinanggigil Alam lang, mo yan. Mahilig ako mag-record ng phone voice record. So, nila kamunin ako. Maglabasan kami ng mga boss. May tanong ako. Grabe. Yung iPhone na phone ko, wala ng voice Okay, record. ninyo, may tanong ako. Kasi di ba ginagawa mo kapag negative man or positive, ginagawa mong positive. Pag positive ko yung So tao. ngayon, ibig sabihin trabaho mo yan. Noong panahon ni Duterte. Ng panahon ni Duterte. Ngayon, matanong kita, meron bang lagay sa'yo dyan para trabahuin mo yan? Anong lagay? Meron bang bayad sa'yo para trabahuin mo yan? 2 months lang namin tatrabahuhin Oh. na ipapositive. Oh. Nakapackage na kami ron. Nasa magkano yung May bayad? budget ako. Totally yung budget ko, hindi ko kinuha yun, dinonate ko yun sa isang orphanage sa Rizal. Kasi Wow. May ano din may Orphanage sa Rizal, baka mamaya, yung orphanage sa Rizal, ito talaga si Ninyo. Baka mamaya yung orphanage doon, puro lalaki ha. Na-joke lang mga kababayan, mabait yan si Ninyo, kaya lang, sutil din yan, di ba alam naman natin, sabi nga niya nung pandemya, sabi nga niya nung panahon ng tawag dito, nagsisimula pa lang ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung mga nagrarally, wag na kayo magrally. Para magkapera kayo, ang gawin nyo, pagwapo kayo, sabi niya ganon, pumunta kayo doon sa Quezon o kaya sa Makati. O kaya naman, kung ayaw nyo naman, mga kababayan, bigay nyo sa akin yung number nyo. O kaya yung number ko, kunin nyo, i-text nyo ako, tawagan nyo ako. Pag pogi, syempre, malaki yan. Pag mahaba, mas malaki yan. Pag makinis, mas malaki yan. Sabi niya, nagkapera na kayo, nasarapan pa kayo. Sabi ni Ninyo, parang gago, no? Mga kababayan. Pero siya din yung nag-reveal ng nangyayari doon sa Malacanang nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasi siya daw yung nagdadala ng babae doon, mga kababayan, na binabayaran ng 120,000. Isang gabi lang, pero bawal daw ang mga alahas, mga kababayan. Kailangan daw pag pumunta doon, walang suot na hikaw, walang pulseras, walang kwintas. Yun daw dapat. Diba? Pero 120,000, kanino ibibigay? Kay Tatay Diggs nilang karton. may good faith din kahit papaano Ano yun, white? Hindi ko may paliwanag yung tipong masama yung kanyang ginawa. Siguro si Ninyo parang Dinonate yun. sabi niya masama tong ginagawa ko, parang ayokong Oo. kainin ito dodonate ko na lang sa mga nangangailangan. At least yung ginawa niya, nakatulong naman. Pero Ako yung tanging pero bagay ang na- point dito, mga kababayan, ang point dito, kumbaga, 'di ba, ang gusto mangyari nila Digong Duterte at that time, palabasin sa taong bayan na ang lahat ng kanilang napapatay mga legitimate operation. But then again, mga kababayan, nakikita natin na unti-unting lumalabas ang katotohanan na marami talagang ginawa ditong pang-aabuso. 'Di ba? Yung unang-una, yung Bill of Rights, na abuso 'yan. Dahil sabi ng Bill of Rights ng ating konstitusyon, mga kababayan, no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Pero itong nakita natin, mga kababayan, pag napatay, kahit negative, bigla na lang sasabihin na positive. Para wala nang tanungan, para hindi na magkakaroon ng investigasyon pag nagkataon. Kasi makikita mo naman magugulat ka, mga kababayan, yung mga namatay napakadami. Sabi ito daw ay may kinalaman sa droga. 'Di ba? May kinalaman daw sa droga. Pero mga kababayan, magugulat ka, ito mga ito, may puro tama ng baril sa ulo. Puro sa ulo. Nanlaban daw. Pero hinahanapan ngayon, nasaan yung mga ginamit ng mga baril nung mga sinasabi nyo nanlaban. Mga ka-GPnatics, parang out of 6,000 na inireport na napatay, na may tama sa ulo, na nanlaban, mga kababayan, lumalabas lang na parang ang baril nila nasa 20, siguro 20, wala pang 100, di aabot ng 100. O di, nasan na yung ibang baril kung nanlaban? Di ba?
Paano mo nasabi na nanlaban, mga kababayan, kung wala kang report o walang hindi nagtutugma yung baril doon sa mga napatay? So sa madaling sabi, talagang pinalalabas lang nila na nanlaban. 'Di ba? O sabihin natin, baka GP ang ginagamit patalim. Teka lang, mga kababayan, 'di ba? Ang mga pulis merong tinatawag na maximum tolerance. 'Di ba? Kung patalim lang 'yan, pwede mo naman pwedeng dumistansya ang pulis. Mga kababayan, barilin sa kamay, barilin sa tuhod. O, kapag kutsilyo ang gamit, hindi ka naman siguro kaagad niyan, mga kababayan, maaabutan. Kapag ikaw dumidistansya ka sa kanya, baril ang hawak mo, tapos kutsilyo lang ang hawak ng suspect. 'Di ba? Kaya ka bang abutin yan? Pero lang pagtanga ka, tumalikod ka, lumapit ka pa sa kanya, sapul ka talaga. 'Di ba? Oh. Sabi ni Ligaspi, massacre sa butahe ginawa ni Digong sa sa war on drugs, tokwang, OMG mga demonyo, halimaw, sa pulpa, masahol pa sa aso at baboy, sabi ni Ligaspi. Pinapatay, sinisira ang dangal, gaano ka demonyo ang gumawa niyan, nakakatulog pa kaya? Sila, karma is real. Palagay ko, sabi nyo nga walang mga konsensya, so nakakatulog pa. 'Di ba? Nakakatulog pa. Pag mga walang konsensya, baliwala na yan sa kanila. Etong mga pulis naman, mga ka-GPnatics, naniwala doon sa sinasabi ni Digong na akong bahala sa inyo, hindi kayo makukulong, hindi kayo mapaparusahan. Tapos nung nagkakaroon na ng kaso, nadidiin na yung mga pulis, ang sinasabi ni Digong, guilt is personal. Iniwanan sa ere. Oh. Ay nako. Matindi tong pahayag na to ni mga kababayan, at meron pa binabanggit diyan, di ko lang ikinontent na tungkol daw dun sa di umano na ito daw si Sara Duterte, hindi ko naman masyadong pinapaniwalaan yun, mga kababayan, na ginalaw daw ni Digong. Well, paala na sila dun sa na yon. Basta ito kasi, kaya ako kinontent ito, naniniwala ako na totoo to, na kasi ilang tao na yung nakausap ko bago magsalita si Nino hinggil sa bagay na to na ginagawa nilang positive yung mga napapatay. So mga kababayan, sabi ko, this is the right time na ilabas natin ito or i-content natin. Total, si Nino nandyan na, nagpakita na at talagang sinabi niya yung kanyang special order sa panahon ni Rodrigo Roa Duterte. Mga kababayan, tinanong ni Mima kung meron bang bayad. 'Di ba? Yung ginagawa mo na to, meron daw siyang special package. Okay? Pero hindi daw niya kinuha 'yon, dinonate daw niya, mga kababayan. Pero sa makatuwid, talagang nagbabayad po ang mga Duterte para gumawa po ng hindi maganda ang mga supporter nila. So hindi na kayo magtataka, 'di ba? Hindi na kayo magtataka ang malalapit sa mga Duterte, mga kababayan, mga halangang kaluluwa, 'di ba? Mga mamatay tao. So yung siguro sinasabi ni Sara Duterte na kinausap niya para patayin si Pangulo, si unang ginang at si dating Speaker Martin Romualdez, mga kababayan, malamang nasa tabi lang din nila yon. 'Di ba? Oh. Ma'am Connie Ratleg, yung mga napatay, tinataniman ng baril, ganyan si Digonyo. Inamin niya na tinataniman nila yung mga biktima. Oh, yes, tama po kayo, tinataniman nila. Kaya lang, ang mali nila dyan, yung tinatanim nilang mga baril, paulit-ulit. Sabi ko nga, 6,000. Yung sinasabi nila na nanlaban. Pero nasa 100 lang ata yung baril na iprenisinta nila. Wala pa sa 100. Ibig sabihin nun, mga kababayan, halatadong modus. Halatado na walang gamit yung mga napatay nila, na mga sinasabi nila na mga nanlaban daw. 'Di ba? Oh, katarantaduhan lang. Wala nga pong lihim na hindi nabubunyag. Kaya ngayon, nasa na ba si Digong? Nakita natin nandoon sa dahig at birthday niya nung nakaraang araw, 'di ba? Oh. Okay, so ito naman ang pag-usapan natin, mga kababayan. Napakaano ko ngayon, no? Nawala yung pagkajali ko. Masakit kasi talaga yung lalamunan ko. O, ito naman ang pag-usapan natin, mga ka-GPnatics.
Napanood nyo ba ito nung mga nakaraang araw, mga kababayan? Yung pagiging epal nitong si Marcoleta hinggil po dun sa DOE nung Commission on Appointment, mga kababayan, na kung saan po ginisa ni Marcoleta itong si Abad. Mga kababayan, DOE Secretary, Undersecretary Abad, o Secretary ba siya? Secretary Abad, mga kababayan, na kung saan po ay nakikipagtalo pa si Marcoleta at ang kanya pong mga kababayan, ang kanyang basihan, malalaman niyo po mamaya dahil sabi niya po, mga ka-GP Natics, ay according daw sa kanyang pagkwenta, nako, napakatalino 3 bilyon daw ang kita ng Petron, mga kababayan, kada araw. Kaya ngayon, itong si RSA, mga kababayan, ay hinamon itong si Marcoleta. Ang sabi niya, sige, handa akong mag-open book sa COA para i-audit kung magkano talaga yung aking kinikita. Mga kababayan, sabi niya pa nga, ang kanya daw kinikita ay gaganito lang daw po, mga ka-GP Natics. Sobrang liit. Pero ayaw maniwala ni Marcoleta. Bakit, mga ka-GP Natics? Ang kanyang pinaniwalaan ay ito. Pakinggan nyo. Kayo ang gagawa ng paraan eh. As a matter of fact, pwede niyong i-take over eh. Hindi naman yun ang sinasuggest ng committee ito eh. We're all finding solutions to this. Pero itong mga questions nito, kasimple lang, hindi nyo man kayang sagutin. Mr. Chair, we would like to clarify that we are not here to dispute the business models of our oil companies. As a matter of fact, we're thankful for their sacrifices for this country. Kaya lang, it would appear that the business models are no longer responding to the crisis kung paniniwalaan natin yung binabanggit ninyong problema kinakarap natin. But until and unless we're able to validate yung data na pinresent ko kanina, we're almost 4 hours now since 10 o'clock in the morning, pwede nga yung vessel to tank eh. Gamitin nyo siguro Panamax vessel. Ang ano niyan siguro is about 100,000 metric tons per container. Wala man nagbabalidate po, Mr. Chair. Para sana uwi na lang ako. If you prove me wrong, halimbawa, mali yung nakuha kong information, so magsosorry na lang ako, Mr. Chair. Pwede naman ako mag-sorry kung mali eh. Hindi na, habulin ko na lang yung tao ko, yung kaibigan ko na nagsabi sa akin ng ganun. Bakit mo sinabi ito? Mali pala. Okay, so ayan mga kababayan, ang point dyan, eto ni RSA, di ba sinasabi niya na 3 billion daw ang kinikita ng Petron araw-araw. Mga kababayan,